Yes, okay mga kaibigan. Ayan. So, this time po ay nag-video naman tayo dahil nga sa nangyari sa pagpapa-interview ni Mami Angelica Yulo tungkol sa nangyari doon sa mga interview sa kanya na marami siyang mga sinabi against kay Carlos. So, tapos, 'di ba, alam naman natin lahat na sumagot din si Carlos at kasama pa si Chloe sa isang video. Pero ang hindi lang maganda, mga kaibigan, kasi nagkasanga-sanga na ang kwento. Nagsanga-sanga na, marami na ang kung sino-sino na involved. At the same time, ito pang kapatid nga ni Carlos ay nagsalita, yung panganay. So, meron akong i-confess sa inyo. May interview ako sa elder sister ni Carlos, kay Joriel. So, actually mataas na yung views. At tumawag siya sa akin na, Sir, paki-take down natin yung interview kasi hindi na maganda yung impression sa amin ng mga tao. So, ako naman, dali-dali kong tinake down yung video. At syempre naiintindihan ko, vlogger ako, pero pag may mga tao na involved sa pagbablog ko, na nakikiusap na i-take down ng video kahit mataas pa ang views, iti-take down at iti-take down ko yan kasi sila yung involved yan, sila yung naapektuhan dyan. Unang-una, kung bakit ko po tinake down yan, kasi nakiusap si Joriel na Sir, i-take down natin yung video. So walang hindi umabot ng 1 minuto, tinake down ko kaagad. Ibig sabihin, binura ko kaagad. Although, napakataas na po ng views ng video na yon, yung interview kay Joriel. And, pero hindi ko pinaghinayangan yung views. Ang iniisip ko, yung kapakanan nila. Siyempre, in-interview ko siya noon kasi para gusto ko rin makuha ko yung pakiramdam niya as kapatid ni Carlos. Pero, hindi ko rin iniisip na syempre maapektuhan sila. Pero this time, nagkakaroon na po ng sanga-sanga at hindi na maganda yung impact sa kanila. So ito nga kung bakit pinabura. Kasi nga may mga tao kasi, di ba, ang mga tao naman, hindi kasi talaga pare-parehas ang nasa isip natin. Yung may mga tao kasi na mga judgmental, hindi madali sa kanila para magbitaw ng mga masasakit na salita. Doon lang sa comment section nababasa ko hindi magaganda. Alam nyo, hindi maganda sa mental health ng pamilya ni Carlos Yulo yung mga comment nyo. Totoong nagkaroon sila ng problema, totoong may problema si Mami at si Carlos. Pero kayo ba, hindi ba kayo nagkaroon ng problema ang pamilya nyo? Hindi ba nagkaroon ng alitan, ng bangayan? Nagpo-post din kayo sa iyong ibang mga pamilya na nagpo-post din. Pero pare-parehas lang po yan. Pare-parehas lang po tayo mga tao. Kaya ang iniisip ko lang naman sana, yung kung paano mamamatch, kung paano magkakasundo. Tapos yung interview ko kay Daddy, in-interview ko siya kung magsusundo o magano. So sinabi ni Daddy ang kwento na magsusundo siya. Tomorrow na po ang dating ni Carlos Yulo at abangan po natin lahat. At please, kaya po ako gumawa ng video na ito kasi gusto ko pong umapila po sa mga tao na wag po natin i-condemn sila. Dahil mga tao po sila, hindi sila mga hayop. Kasi may mga tao, may mga iba na kung lait-laitin sila, akala mo napaka-perfecto nilang tao. Mga kapatid, wala tayo sa posisyon para sila ay husgahan. Wala tayo sa posisyon na tayo ay laitin natin sila, yung pamilya nila. Oo, nagkakamali sila. Pare-paras lang tayo, mga tao. 'Di ba? Ito itataya ko. Walang pamilyang perpekto. Lahat ng pamilya nagkakaaway-away. Pero at the end of the day, pamilya yan nagkakasundo yan. Parang ganun din sila. Kaya kung nag-away-away man sila, kung nailagay man ni Mami sa social media yung naging problema nila ni Kaloy, intindihin, tayo na lang umintindi. Kasi ang iniisip ko din, yung mental health ng pamilya ni Kaloy at syempre si Kaloy mismo dahil uuwi na siya bukas at syempre isi-celebrate natin ang pagkapanalo niya. Paano natin isi-celebrate ang panalo ng isang Carlos Yulo kung tayo mismo mga Pinoy, tayo mismo ang nagda-down sa pamilya niya? 'Di ba? Mas masaya kung lahat happy, mas masaya kung lahat nag-i-enjoy. Pero sana naman pakiusap ko na lang dahil
tao din lang naman sila, nagkakamali, nagkakasala. Intindihin natin po sila. Dahil wala pong perpekto sa mundong ito. Tayo lang po ang dapat umunawa sa kanila kung may pagkukulang sila, kung may pagkakamali sila, tayo na po ang mag-correct para sila ay maitama, di ba? At the end of the day, pamilya yan eh. Sila pa rin ang magkakaayos din yan sa takdang panahon. Pabayaan na po natin sila. Pabayaan. Irigalo na po natin bilang regalo din ni Kaloy sa atin na 2 ginto, 2 gintong medalya ang binigay niya sa atin. So irigalo na lang po natin sa kanila yung katahimikan na para sa kanila. Kaya ako po ay umaapila sa lahat na sana intindihin na lang po natin ang pamilya ni Carlos Yulo at kasi syempre hindi ko na po ikwento na may isa pang pong nangyari doon sa isang kapatid ni Carlos na parang kasi pag nakikita sila hindi na maganda yung impression sa kanila and may nababalitaan din ako na ang pamilya ni Carlos hindi na nakakabili ng pagkain, nakakalabas kasi ang tingin sa kanila ng tao masama. Please, huwag niyo po silang husgahan. Tao lang po sila. At kapag nakita niyo po sila, huwag niyo silang laitin kasi sila po ay mga tao na nagkakasala at nagkakamali din. At pamilya yan, mga kaibigan. Isa yan sa mga nangyayari sa isang pamilya na hindi talaga minsan maiwasan yung kakatampu-tampuhan. Pero at the end of the day, pamilya yan, sabi ko nga. Walang ibang pagbigay ng solusyon dyan, ma-resolve din nila yan sa loob din mismo ng kanilang pamilya. Kaya tigilan na po natin yung pamabas sa kanila, tigilan na po natin yung pang-o-cry sa mga comment section dahil isipin na lang po natin ang binigay na karangalan ni Carlos Yulo sa ating bansa. Yun lang po, maraming salamat. Sana po matigil na po ang pamabas sa pamilya ni Carlos at ipagbunyi na lang po natin ang pagkapanalo ng ating mga atletang Pinoy. Congratulations sa Carlos Yulo at congratulations sa pamilyang Yulo at sa bumubuo ng Paris Olympics 2024. Congratulations sa lahat. Maraming salamat po. Ako po si Benny Andaya. Maraming salamat po sa mga hindi pa nag-like, sa hindi pa follow, paki-follow na lang po ako at paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.